Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ayun. Yun. Valentine's na Valentine's. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo. Good morning. Magandang umaga pa rin, Conrad. Magandang umaga sa ating mga tiga-pakinig at tiga-subaybay. Okay. Dito sa ating programang Karambola. Karambola, si parin Joel. Ay, may mahalagang. Misyon. Liwaliw. Ay, hindi. Ano pala. Ay, Oy, naku, ay. baka daw pumunta siya dun sa puntahan daw niya ng mabuti. Titignan ko anong ginagawa ni Chinchin. Ayun. Chinchin, good morning. Ano yung mga secret niya? Mga Bakit secret napakasarap niya. ng Saka si kanya mga Doktora. ito? Matinding-matindi. Kamakailan po nasabi na yung cyber attacks daw na Chinese government ang gumagawa ng attack sa mga government offices, sa mga websites po ng ating mga government offices. Yung Chinese embassy rito sa Manila. Nag-react. Nagsabi, ang isa dyan po kasi sa nagrereklamo at nagsalita ng ganyan, yung Philippine Coast Guard. Alam naman natin, yung Philippine Coast Guard na yan? Talaga nakikipagkiskisan yan with the Chinese Coast Guard. Oo. At lumabas ngayon, inaatake raw ng Chinese government yung website ng Philippine Coast Guard. At ang sabi, dahil yung protocol addresses, makikita mo yan eh. Yung IP. Yung lahat po ng internet connection, meron mga internet protocol addresses. Yes. At nakita daw na trace yung mga protocol addresses ng mga hackers, base sa China. At ang ginamit pa, yung pag-aari ng Estado na telecoms company. Ano pa bang gagamitin naman nila doon? As a gateway protocol. Meron pa bang iba? Pero sabi po na ng Chinese embassy, ay hindi daw po. Hindi totoo. Alam nyo, yan ang isa pang area, paring Conrad, na sana pahupain na natin yung mga ano dyan kasi nagkakaroon na naman tayo ng China, ano yan? Ayos na tayo dyan ng konti. Maski pa paano, nagre-resupply na tayo. Wala nang sagutan na maanghang. Medyo humupa na ng konti. Aha. So, relax na lang. Kasi po, yung spokesman ng PCG, ang sinabi, yung mga attacks ng kanilang website, related doon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Yung Coast Guard naman kasi. Relax lang. May katibayan ba kayo doon? Ano ba? You're fanning the... walang katuturan. Fanning the flame. Wag na yan. Hindi na Puro spekulasyon. Hindi po nakakatulong yan sa ating pagsulong. Halimbawa, tourism ng China. Chinese New Year. Nako, intindi niyan, ha? Isang linggo po yan, aalis yung mga... Iikot Chinese yan. Pero ang ngayon Chinese New Year, meron kasing data na binabasa yan. Yung mga, kumbaga, ito yung mga information companies tungkol sa tourism. At yan po, nagbebenta sila ng kanilang mga studies, findings, research sa mga tourism related organizations and companies like hotels and everything. Yung kanilang nakita nitong forward keys, isa po yan sa mga sinabi ko sa inyo mga tourism na information companies. Ang mga international flight tickets daw po, yung na-issue magmula na gagamitin January 26 to Feb 29 dyan sa China, almost 40% lower. We can believe that. Yung mga Chinese, hindi rin po sila lalabas ng China ngayon. Baka within China lang sila. Maybe this is a sign of a shift in travel trend or nagtitipid. Nagtitipid muna sila ngayon. Kaya laki ng binagsak. Kaya doon muna sila. May balita kasi ang Chinese economy. Medyo nahihirapan.
Yan po ang sinasabi nila. Ang problema niyan, tayo, may makukuha ba tayo doon sa kung ilan man yung... Yung matitira doon, sa yung 60%. Ang Chinese travelers po, ang number one daw na tumaas, KL. Up 15%. Mid down by 40%. Pero- yung booking ng international travel sa China. Pero sa KL, tumaas by 15%. Oh, Kuala Lumpur to ito. Dubai, tumaas 8%. Macau, Nako. 8%. Layo, wala tayo. Philippines. Wala. Hanapin mo. Wala. Hindi dyan eh. Baka, hanapin mo yan, Barry Conrad. Oo. Baka nandiyan lang. Wala po, wala. Wala? Wala. Ano ba naman nangyari dyan? Ngayon, At ang DOT raw, para daw makarecover ang tourist arrivals sa Pilipinas, umaasa dyan sa Chinese market. Ito, DOT, wala tayo. hanapin na ho natin kung anong... bakit hindi tayo napupuntahan ng Chinese tourist? Dati po kasi, nirereklamo, napakabagal daw ng issuance ng Ng visa. visa. Napakaliit at saka napakabagal. Maliit pa, may quota. May quota. Oh. Sa sinimulan yung e-visa, sinuspend na po ng DFA yung e-visa. Mag-usap na kayo. Ano ba? Saan tayo kukuha ng turista ngayon? Kung walang visa, di talagang hindi pupunta dito yun. Wala naman tayo visa na pan-arrival ngayon Wala. Wala. Walang ganun. Almost 5.5 million po tayong foreign tourists Arrivals. Oh. last year. Okay. Ano na po? Proud na proud. Yabang na ang DOT ron. Alam nyo ilan ang international travelers sa buong mundo noong 2023? Last year. Tayo naka 5.5 billion. Alam niyo po ilan ang travelers, international travelers? 1.3 billion. Ganon karami yan. 1.3 billion travelers. Ilan po yung, that's more than 10% of the world population. 1.3 billion travelers. Ilan tayo? 5.5 million. Maski dumi ng kuko. Layo nun. Samantalang, Ganon kadami sa buong mundo ang bumabiyahe at ang nahuli natin doon ay 5.5 million lang. hindi hindi masasabing gurami yan. Ang liit naman ng gurami. Diba? Hindi, parang Parang, di ba? Parang, kumbaga yung mga iba, balyena nakuha nila, tayo, Okay. Siyempre, ang paborito, hindi nyo maaalis, Europe. Siyempre, marami dun At saka marami silang karamihan ng pinupuntahan dun. travelers sa Europe, coming from Asia. Yes. Okay? Europe yan, nakamahigit, 250, if I'm not mistaken, 250 million. At saka marami silang pinupuntahan doon. Bawat bansa napupuntahan nila doon. Kaya nga namimiha. Sinabi ko nga, yung Greece, isa sa mga hindi naman masyadong puntahin yan. 35 million. Ang pumunta pa doon, sipin niyo yun. Isipin mo. Ito, kapitbahay lang natin ng China, Japan, Korea, Taiwan. Mayayaman na yan mga yan. They're very affluent. Yung mga kapitbahay po natin ngayon, Tsaka pagdating, kayang-kaya ng bumiyahe. tsaka pagdating sa cost, mas mura rito. Nahihirap, Mahihirapan tayo dyan kapag ganyan lang. Ang laki nun, dahil tumigil daw ng issuance ng e-visa sa China, nag-pilot lang ng 3 months, pagkatapos nung tinigil na raw. Dahil yan ang instruction sa Malacanang. Tignan natin na mabuti. Kausapin po ninyo ng mabuti yung mga ibang ahensya. Kagaya niyan, yung cost ng airfare, Visa ata cost ng ang lahat, problema niya. visa, DFA, lahat. Pag mayroon bang mabibigyan ba na mas mabilis at mas marami ang visa para sa Chinese tourist,
makakaayos ba tayo? O baka kailangan mas marami pang dapat na gawin kaysa sa visa. Yan. Wala naman daw pong masyadong disturbance yung 1 month na maintenance, electrical maintenance dyan sa NAIA. Good news yun. Wala. Sa tourism natin. Wala naman ganong daw. Kasi meron silang pag-aayos ng kanilang electrical system Diyan sa NAIA. Ayun. Hindi naman yun eh. Bakit? Wala sinasabing presyo. Magkanong gagastos? Dedicated yan. Dedicated to the modernization program. Taga na. Modernization. Ngayon, ang CAAP, 4 daw pong airports dyan sa Mindanao ang tutustusan ng ano bang tawag dito? CAAP. Upgrade. May upgrade. Ano yan? Bukidnon. Malay-balay. Bukidnon. Sa Malay-balay siguro. Napakaganda raw niyang Bukidnon. Maganda talaga, plateau Pagkatapos, mas malamig pa daw sa Baguio yan. Yung mga areas, may mga ibang Meron areas daw monasteryo dyan. Meron. Sa Malay-balay. Malay-balay. Hindi ko pa napupuntahan yan eh. Maganda yung monastery. Yung kaibigan kong dating Governor Subiri. Wala na, nagkalimutan na kami. Joe? Si Joe. Si Manong Joe? Basketball player ng letran yan eh. Kaya meron po kaming konting bonding. Pareho kaming basketball player. Nasa Congress siya ngayon. Si Joe? Oh, yes. Manong Joe. Governor ngayon. Yung tumalo dun sa anak niya. Saan natalo sila dyan? Natalo silang as governor. Kasi yung pinatakbo niya yung anak niya Saan natalo sila? Sa congressman siya ngayon. Congressman si Manong Joe. Yan ang tatay ni Senate President. Senate President, Diyan sa Bukidnon. Matagal na siya nag-ano dyan. Siya pa rin naman talaga ang dyan sa Bukidnon. Manong Joe, dali mo naman kami. Madali yan. From Cagayan de Oro to Malay-balay, malapit-lapit lang yan. Saka mayroong magandang dyan. Dyan sa Bukidnon na yan. May magandang golf course. So malapit na raw po matapos yan kasi yung phase 3, Greenfield to. By the way. Bago. Wala pong dating airport. At from scratch, nagtayo sila ng airport. Sa Malay-balay. So patapos na yan, ang ginagawa na ngayon, yung terminal. Yan. 40% completed na raw po. Okay, Tambuong Airport na yan by January next year, tumatakbo na yan. Pwede nyo nang dalawin yung Malay-balay. Yan, ayos na. Diretso na kayo. Alala ko kasi noon, nagkakagayan de Oro kami. Muna. Tapos pupunta kami ng Bukidnon. Yes. Ganyan ang style noon. Mga 2 to 3 hours yun. Ganon din yung Borongan sa Samar Ang beach po ng Eastern Samar. Magaganda. Kasi yung Eastern Samar, facing the Pacific yan. Maganda mga Ganda ng beach, sarap ng seafood. Pero ang hirap puntahan. Kasi magtatakloban ka muna. By land, 4 to 5 hours. Takloban ka muna bago Ngayon, meron ng airport sa Borongan. At least mabilis May airport na? Meron. Naayos na rin yung airport. Yan, naayos po. Naayos na yan. So, pwede na rin yan. Ang ibig mo sabihin, si kaibigan natin, si Gob, Ben Bardone, pwede na? Natupad yung kanyang pangarap. Pwede ng airport. Pwede na siya mag-imbita. Pwede na. Pwede na. Pare. Sa sarap ng dyan, seafood. Gob, baka naman nakakalimutan mo kami, ha? Ngayon, may 3 pa na ginagawa daw yung mga airport. Yung CAAP. Ito pare sa mga interesadong gustong mamasyal. Yang, saan yung Mlang? Ha? Mlang. Sa North Cotabato. Terminal daw niyan. Ano dyan? Hindi ko pa napuntahan yan. North Cotabato. Mlang, pare. Mlang. Parang Blan. Parang ganon. Mlang, Cotabato. Governor, Congressman, Secretary, Manny Piñol, mag-imbita ka dyan. Tagad dyan pa si Secretary Manny? Si Manny. Masarap yan. Masarap din ang pagkain dyan. North Cotabato. Ano yan? Landlock yan. Landlock,
Diyan meron atang mga pananim ng si Manny. Marami. Yung mga pananim na yung mga pinagmamalaki niya, mga durian, mga mangustin, kung ano-ano doon eh. Ayan. Terminal din ang ginagawa dyan. Terminal ang ginagawa. Yan pong sa Gensan. Uy. Rehabilitation ng Gensan. Ay, dyan nakapunta na ako. Madalas ako magpunta dyan. Maganda rin ng Gensan. At saka maganda yung airport na yan. Ginawa ko, nag-drive pa ako from Gensan to Davao City. Yes, pwede. Pwede. Magandang, ano po yun? Masarap na drive yun. Oo, scenic. At saka pwede kang mag-stop dyan. Mararami kang kainan sa along the way. Oo. At kasama din daw dyan yung Davao International Airport. Ano rin yan? Upgrading siguro. Upgrading Yes, din. yes. So, meron na naman itetake privatization, takeover. Pwede ba yan? Pwede. Ganda. Pag natapos ang ganda. na yan. Ang ganda ng ginagawa. Pag natapos yan. siguradong privatization. Take over ng private sector. Magdagdag kayo, Kaap, na additional budget para mas marami ang pupuntang private sector investors sa Eto na po. transportation. Meron na raw unsolicited proposals ng mga management contract. Unsolicited. Siyam na airports. Ano-ano kayang airport yan? Para medyo maintindihan na natin kung may pag-asa. Yung Davao International. Yan, isa. Yang Siargao. Uy, meron ng airport sa Siargao. Siargao. Lagindingan. Naku, yan, Cagayan de Oro. Ayan. Yan. Tatlo yan sa Mindanao. Yung anim, hindi pa natin alam. Pero ang alam ko, kasama dyan yung Bohol. Panglao. Sa Panglao yan. Yung Iloilo. Naku, yun. Yung Cebu, tapos na yan eh. Tapos na. Yung bagong Bicol International Airport. Naku. Meron pang tatlo, hindi pa natin alam kung ano yun. Sino-sino kaya yun? Sarap yan. Sarap. Bagong gawa yung mga yan eh. Gagaling ho at dadaloy ang pagpunta ng mga turista dyan. Dahil sa privatization. Gaganda ho ang ano nyo. Ang problema lang natin, pare. Ano? Ilan bang aeroplano? Nakakaganda ba ng turista yun? Oo. Hindi, yung ilan bang... Ito pa, papapasukin na natin yung mga foreign airlines dito sa mga areas na ito. Kasi kung ang pag-uusapan lang natin yung dalawa nating airlines, Philippine Airlines sa Cebu Pacific, kukulangin ho yun. Air Asia. Naku. Kukulangin. Kukulangin pa rin. Air Asia. Ang problema, masyado kasi kung galing sa Manila lahat yan. Oo. Maayos nga lahat ng airport sa labas ng Manila. Lahat yung papunta ng Manila eh. Sana nga, alam mo ba? Paano ka maglalanding dito? Sana nga ba rin, Conrad, ang pwedeng gawin ng Kaap, kung meron silang para rin yung LTFRB yung mga hub ng pwede naman yun. Halimbawa, meron ka Bicol International. Yan, Bicol International. Malapit ka Malapit, manggaling, diyan ka na manggaling. Papuntang... Masbate o kaya Cebu. O yan. Para hindi Papunta. na nagpupunta ng Manila lahat yan. Yung mga taga Bicol, lilipad pa ng Manila para mapunta ng Mindanao. O, sipin mo yun. Samantalang pwede ng diretso dapat yun. Parang katangahan ata yun. Yan, yung hub ang kailangan eh. Kasi ngayon, meron na tayong ganyan. Kailangan i-rationalize yan. Pag-isipan yan. Ilan ba? Study po yan. Ilan market. Ilan ang market? Bicol to Davao. Yan, mga ganun. Tapos mag-ano kayo talaga kayo ng flights. Kasi napakagaganda na po ng airports dyan. Kagaya niyan, paring Conrad, di ba at one point sinasabi natin, ang Clark magiging hub ito. Wala. Hindi Clark to Cebu, Clark to Iloilo, Davao, hindi nangyari. Bakit nga? Kaya nga, yun ang gusto natin malaman sa Kaap. Kailangan po may palo na nanggagaling sa ating policy makers. Baka naman ang iniisip ng Kaap. Kita. Baka naman iniisip ng Kaap. Naalala. Parang Field of Dreams ito. Build and they will come. Ano? Hindi pwede. Hindi nangyayari yung ganon. Hindi po. Kailangan ng tulak dyan. Baka naman kailangan dinidirect. Para bang po yan pedestrian. Kung pababayaan nyo lang sila, wala. kung saan dadaan niya sa kalsada. Pero kung lalagyan nyo ng bakod, yung mga subway, lalagyan nyo ng mga merong escalator papunta dun sa walkway pataas. Ididirect nyo po yung flow ng pedestrian.
Ganon din yang air travel. Transport din. It will not happen by itself. Kundi, gulo yan. Kailangan meron po tayong, again, this keyword, master plan. Hindi, baka naman paring To develop aviation, domestic aviation in the future. baka naman nang mangyayari. You build, ka-up, privatize, sila na mismo. Ayun. Hindi mangyayari. Hindi. Let the market take Puro profits yun eh. Let the market take care May of it. tinatawag missionary routes dyan eh. Missionary nga lahat yan eh. Sa totoo lang. Sa ngayon. Oo. Pero ang laki po ng Potentials niyan, ang tindi niyan. Kagaya niyan, parang Conrad ha. Within Mindanao lang. Within Mindanao, marami Okay. ka na magagawa. From Bukidnon to Malaybalay halimbawa, tapos na yan. Malaybalay to Davao. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro to Davao. Zamboanga. Yung Ang mga ganda niyan. Ang lalayo ng, if by land ka, malalayo yan. Napakahaba pong biyahe. Kung nag-aeroplano ka lang at mas... O yung mga Magkakanta. small planes. Oo. Yung mga propeller type, small planes. Yun naman talaga ang pwedeng gawin doon. Yung bulilit ng PAL, mga ganun type. Okay. Kaya kapag halimbawa, nagbakasyon ka sa Davao City, pwede mo nang Ikutan lahat yan. Jensa na by plane. Ang dami mo na mararating. Ganun eh. Pero ang naalala ko kasi dyan, malaking kita dyan kasi, pag nagbibigay ng landing rights sa mga foreign airlines, yan ang inaatupag dyan kasi. Doon nagkakaproblema. Ayan. Lalo na yung mga Middle East Airlines. Papuntahin ho ninyo sila, hindi sa Manila. Papuntahin nyo sa mga Middle East Airlines. Ay, hindi eh. Doon sa... Mas mahal pag Manila yung landing rights. Kumbaga, mas maganda ang palitan ng dollar at peso. Peso. Pag nasa Manila ka. Pag Manila yung flight mo, Yun. kapag dinala... Ito, very concrete. Nagkaroon po ng negotiation. Middle East Airline. Hindi ko nasasabihin kung sino. And Philippines. Humingi ng additional landing right sa Manila. Why? Kasi po, yung mga kababayan natin overseas Filipinos, pag-uwi, lalo na yung mga taga-Europe, o yung mga seaman, via Middle East. At saka tatalon, papuntang Philippines. Kung kulang ang kanilang flights, Hindi nila maasikaso yan. hindi nila matatap yung market na yan na napakalaki. More than 10 million overseas Filipinos. Okay? So, kailangan nila ng additional flight sa Philippines. At that time, umaangal yung mga politiko sa Clark, sa Pampanga. Ba't hindi? Ba't di kayo? Ba't hindi nyo naman kami bigyan? Samantala, ang lapit lang namin. Okay, negotiation. Karaniwan po yung negotiation na yan. Dapat may reciprocity na sinasabi. Yes. Pag binigyan natin sila ng landing rights dito, Magbibigay din tayo. yung ating mga airlines, bibigyan Bibigyan nila doon ng landing rights. So, binigyan ng landing rights itong Middle East Airlines Sa Clark. sa Philippines. Oo nga, sa Clark dapat With sila. a condition Na doon. na maglilipad din kayo sa Sa Clark. Clark. Yan. Ang ganda. Balance. Maayos. Maganda. Lilipad din kayo sa Equity, may equity. Oh. Pero merong but. May ibig ganun eh. However, Binat tayo? merong however eh. Yung obligado kayo lumipad sa Clark lang. Kung Ang inyong booking sa Manila ay umabot na sa ganito. Yung target po na yung imposibleng marating. naglagay na imposibleng target. Na imposibleng target. Therefore, kahit kailan, hindi lilipad ng Clark diretso yan. Dahil di naman ma-achieve yung target na yun. Manila pa rin. Ganun nila tayo niloko. Ayan. Niloko? So, hanggang ngayon, walang flight sa Clark. Niloko o nagpaloko tayo? Hindi, tinago sa atin yan eh. Nalaman mo naamoy-amoy ko lang yan. Naamoy mo lang. Naamoy-amoy ko lang. Ibig mo sabihin, hindi man lang nila inisip na sa Clark, pwede rin naman mas mataas ang dollar versus peso. Ayun! Hindi nila naisip yun. Talagang Manila po ang Pa gusto rin. eh. Ay, ganun Manila. Malaki ang dito. Palitan ng komisyon. Ng dollar. Hindi, pwede rin naman dun eh. Dinar. Galing sa UAE. UAE dinar. Oh. Mataas din naman. Mataas din ang palitan sa Clark. Yan.
So, hindi lumilipad ang mga international flights Diyan sa na galing sa Clark. Middle East, Diyan dyan sa sa Clark. Wala. Yan po ang dahilan. Yan ang dahilan. Dahil sa negotiation. Naglagay ng may- subalit. Yan, subalit, may kondisyon Dapat ganito kataas muna kami sa Manila bago kami mag-Clark. Okay. Hindi mangyayari. Yan. Paano mapopromote yung mga... yung mga Sinong titirahin ng mga nag-ooperate ng Clark? Di tayo mga Pilipino. Hindi yung mga... paano mapopromote yung tourism dyan sa area? Wala na yan. Nagpapaganda pa tayo ng mga other Ang ganda ng Clark. airlines. Napakaganda ho ng Clark. Talagang may mga casinos, may mga sports facilities, pero walang tourists. Sayang ang investments. Sino mga nagpupunta ron? Nilalangaw nga Okay, 9:31 ng umaga, Aliw 23, DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako, si Conrad Banal, kasama natin, Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Pare, 1 million daw ngayon ang inaasahang pupunta sa Binondo. Ngayong Chinese New Year. Fiesta official po. Declared na holiday. Sa Biyernes. Ang Feb 9, ang Chinese New Year. Start of the Chinese New Year. 1 million daw. Kasi po, dyan sa Binondo, yan celebration ng New Year, may mga parada. Hindi, masiglang. Napakaganda niyan. May mga dragon boat. Dragon dance. Meron doon. Ngayon, Year of the Dragon pa. Okay, mga mall, may mga giveaways yan. Pampaswerte ba? Pampaswerte, marami yan. At ang parada raw magsisimula sa likod ng post office, papunta dyan sa Binondo. Planuhin nyo na kung gusto nyo manood-nood o makisali dyan. Planuhin nyo na kung saan yung area kayo napupunta. Kasi magkakasiksikan kayo. Mabuti na lang 1 million yan, ha? 1 million yung... Mabuti na lang, parang Conrad. Yung ating mga kaibigan ay nagbigay na ng tikoy. Marlon, maraming salamat, ha? Pare. Merong fireworks din yan. Kasi galing sa China yan, fireworks. Whether we like it or not, namana na po natin yan. Okay. Sila nakauna sa gunpowder Oo. Workout Binabati natin yung mga organizer ng Chinese New Year Festival dyan sa Binondo. At hindi lang sa Binondo mangyayari itong mga ganitong gaganapan. Marami tayong Chinese communities all over the country. Cebu, for example. May kanya-kanya sila na mag-workout. Malaking celebration ito. Yan. Kaya ngayon, sana gagana ang tourism dito. Sabi ng Court of Appeals, pare, bad news Bad news? Bad news. Sa Sanofi. Hindi sa atin, tama yan. Sanofi Pasteur. Yan po yung gumagawa ng Dengbaksya. Kung naalala nyo yung Dengbaksya. Yun yung iniksyon sa mga mahigit na 800,000 kabataan. Students. Anti-dengue. Na anti-dengue raw. Ang sabi ng Court of Appeals ay hindi pwede. Hindi pa kayo pwede kasi po, itong government, ang ating Department of Health, and FDA, binawi po yung Certificate of Product Registration dyan sa Dengbaksya. Umangal yung Sanofi, sabi nila. Ba't naman ganun? Wala man lang hearing. Okay? So, ginawa po nila, dumulog sila sa Court of Appeals. Sabi po nila kasi, minultahan pa sila at tinanggal yung Certificate of Product Registration. So, sabi po nila, pumunta sila sa Court of Appeals at sinabi nila, hindi, ganito FDA, pumunta ng DOH, pumunta ng Office of the President. Para sabihin, hindi pwede. Parado lahat doon. Pumunta kayo ng CA. Lahat ng administrative, administrative agencies na pwedeng mag-ayos sa Office of the President. Wala. Hanggang pumunta po ng CA, Court of Appeals, tapos din sila doon.
Ang position daw po kasi ng gobyerno, Office of Solicitor General, yan yung Solicitor General po yung abogado Ng gobyerno. ng gobyerno. Yes. Oo. Kasi daw po, expired na yung kanilang Certificate of Product Registration. Bakit pa ngayon i-renew? Expired na. Oo. Expired mo yung renew? Di ba contradictory nun? Hindi raw po ang issue rito kung effective ba yung Dengbaksya o hindi. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, expired na kayo. Ang pinag-uusapan po, sumunod ba itong Sanofi? Kasi po yung Dengbaksya, efficacy niyan, science yan. Walang makakapagsabi niya kundi ang mga scientifico. Hindi pwedeng, hindi. hindi pwedeng parang aspiration. DOH or hindi. Hindi pwedeng Ang pinag-uusapan ba rito, sumunod ba sa proseso. etong Sanofi sa patakaran ng FDA, FDA. Tungkol sa paglabas ng ganyang gamot? Yun po ang pinag-uusapan dito. Yeah. Sumunod naman daw eh. Kasi Sabi dyan kaya daw kailangan ibalik yan. Dengbaksya. Para daw po sa kapakanan ng mga Pilipino. Safety. Yung mga magkakasakit ng dengue, kailangan nila ng gamot. Sumunod naman daw. Ha? Sumunod naman daw kasi nabigyan nga sila ng Certificate of Product Registration. Expired na December 2020. Sumunod nga kayo pero minadali nyo. Hindi kayo totoong sumunod. Ang Hindi. kaso po nito, kung pwede pang ilabas ng Dengbaksya, walang kinalaman dito yung mga kaso ni Karin. public public office. Yes. Public Attorney's Office. Public Attorney's Office, yung mga kaso nila laban sa Sanofi tungkol sa mga nangamatay na mga bata. Wala pong kinalaman to. Ito yung gusto lamang nilang ibalik, yung Dengbaksya sa merkado. At hindi raw pwede. Sabi ng Court of Appeals. Oo. So yung argument nyo, in the interest of health, Hindi abot yun. kailangan pa natin tignan yung efficacy niyan Dengbaksya. Patunayan nyo. Kailangan natin makita kung nga bang effective yan laban sa dengue. Yan ang argument nyo So sabi na hindi naman yan ang pinag-uusapan dito Pinag-uusapan dito, sinunod nyo ba? Ngayon, kung gusto, Yung proseso. kung gusto nyo bumalik, di sundin nyo yung proseso. Balik kayo ulit dun sa, Yan. back to basics kayo. Mahigit 800,000 po school children. Ininisyon Ininisyonan niyan Dengbaksya ng walang kamalay-malay. Pagkatapos, inamin ng Sanofi mismo na yan daw kanilang gamot. Kung hindi ka pa nagka-dengue at na-iniksyon ang kanyan, Baka. pag nagka-dengue ka, severe ang papalo sa yung dengue. Maaaring ikamatay. Yan po ang findings overseas ng Sanofi. Okay? Kaya ngayon, ang Philippine government, sinuspend po yung vaccination program. Matapos ma-iniksyonan ang 830,000 na mga bata. Hindi natin alam ngayon kung ano magiging effect sa kanya, sa kanila. Kasi pwedeng long term yan. Kasi ito, hanggang ngayon, meron pang campaign to. Yes, meron. Meron pa po nagsasabi dyan, mga doktor pa mismo, ibalik ang Dengbaksya. Ano ito, mga kliyente ba niya? Kliyente nyo ba yung... Mga doktor na yan. Well, anyway, pwede ba mag-public service, pare? Pwede. Yung Caritas po, Philippines, nag-aapila po. Ito yung Caritas Philippines, yan po yung ng simbahan. Ito yung namimigay ng mga relief goods. Dahil daw ang Northern Mindanao, Davao, Socsargen, Caraga, at mga Bangsamoro regions, maraming apektado nung masamang panahon, yung ulan at bumaha. Umahingi po ng donation yung Caritas Philippines. Halos buong Mindanao ang tinamaan niyang pag-ulan na yan at flooding. Hindi lang sa Davao yan. Oo. So ano po mga pwede raw ibigay? Food packs,
yung mga hygiene kits, gamot-gamot, first aid, no, hygiene, or sleeping kits. Ano pa? Kitchenwares. Yung mga emergency shelter kits para po sa mga displays. Yung shelter kits, yan, yung mga tent, no? Yung mga kumot, ganyan, shelter kits. Mga mahigit 200,000 pamilya. Ang apektado. So, mga 1 million na yan. More or less, yes. Oo. Ibibigay ko sa inyo yung number Sa Caritas. ng Caritas. Kung gusto nyo mag-donate ng pera, pwede rin. Huwag ko kayong gagamit. Deposit to Metrobank. Huwag ko kayong gagamit ng kung ano-anong bangko. Yung specific lang. Baka mamaya. Punta kayo sa website, pero pwede ko na sabihin, kasi ayoko sabihin yung number nila eh. Huwag. Bank number nila. Meron ako, pero hindi ko, ayokong gusto sabihin. Pumunta na lang kayo sa website kung interesado kayo at doon makikita nyo kung paano kayo magbibigay ng donasyon dyan. Marami namang ganyan Pilipino eh. Marami. Nagbibigay Marami. talaga. Kaya lang, ano lang ho, sa Caritas. Tignan ho ninyo yung inyong security procedures yan sa inyong mga website. Usong-uso ngayon yan. Baka usong-uso ngayon yung scam na yan. Gagamitin kayo. Gagamitin yung inyong mga details para Yung website, mag-scam. manghihingi ng donation. Akala mo sila yung Caritas, hindi pala. Marami ng ganyan, yung tinitiran nila parang look-alike. Oo nga. Tinitiran nila, pero hindi pala doon Fake na talaga. account. Pinipake account. Yun nga, Bureau of Customs. Nadali pa. Bureau of Customs na. Napakahusay nung tumira nun. No. Ibig sabihin, maraming kikitain pa yun. Maraming ganyan, magmula sa maliliit na mga look-alike tinitiran nila, hindi pala yun yung ang totoong account. Magpapanggap, tapos mangi-scam. Marami daw po mga foreigners na lalabas for the Chinese New Year. Ang sabi ng Bureau of Immigration, yung ayusin nyo na yung inyong mga re-entry permit. Kasi mga foreigners siya, lalabas for the Chinese New Year's at babalik naman dahil dito sila nagtatrabaho. Ngayon, ang problema niyan, pagbalik nila, crowded ang airport. So ngayon pa lamang daw, para mapabilis kayo, ayusin na yung re-entry permit requirements. Ano ba yung mga requirements na yan? Di ko alam eh. Baka yung tungkol sa ninyo, employed pa ba kayo? Yung mga ganon. Nagbago ba kayo ng address? Unang-una, ang number 1 dyan, yung re-entry kasi po, may bayad dyan. Re-entry. Re-entry fees. Oo. So, bago pa kayo umalis, bayaran nyo na yung re-entry para fees. hindi kayo nagkakaproblema. So, kung bago po kayo, kanya lang, nakikinig ba itong mga to rito? Hindi, mga tauhan nila. Mga tauhan. Hindi naman nila maintindihan yung sinasabi natin. Mga tauhan ni. Yung mga HR dyan. Bayaran nyo na muna lahat bago umalis si boss. Para pagbalik niya, bayad na yung kanyang re-entry fees. Ngayon, pumunta Yan ang nakakatagal eh. Pumunta kayo sa totoong travel agency, baka ma-scam din kayo. Ayun ang problema. Baka gamitin yung kung ano-anong travel agency, hindi kayo hindi mababayaran yung re-entry fee lahat. Maraming ganyan, ha? Meron naman 24-hour one-stop dyan sa NAIA Terminal 3. Para po dyan sa re-entry permit. Ay, hindi nga pala natin nabanggit. Parang Conrad. Sa bagay, hindi naman ito hindi naman ito sa El Nino eh. Oo. Yung tungkol doon, sabi ni Secretary Recto, talagang ipapatupad na nila yung one-stop shop for investors. One-stop shop. Hindi na ito Press teorya. release. Hindi na ito press release. Hindi pang commencement. Hindi pang commencement speech. Hindi. Okay. Mabuti yun. Mabuti naman. Tagal na nun eh. Oo. 1 taon kalahati nang sinabi ang plano na yan. Hanggang ngayon, wala pa eh. Kasi puro plano eh. Gawin yung talagang totoo. Specific na mandates, specific na gagawin, at specific na tao o ahensya. So, ang topic naman po ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa sa DOJ, tungkol sa perya. Bakit napunta Bakit marami bang... Ewan ko, baka ganun na standard ng Senate ngayon eh. Away na magkakapitbahay, hearing. Ngayon, Peryahan.
Ba't napunta doon si Senator Bato? Kasi legal daw po ba yan, mga tayaan, betting games sa perya. Yung pulat puti, alam mo yun? Oh, maraming ganyan sa mga bayan-bayan. Umiikot yan eh. Yung mga peryahan-peryahan. Hiningi daw po ng senador ang opinion ng DOJ. Nagkaroon kasi sila ng inquiry dahil daw po yung mga perya hinuhuli ng police for anti-gambling. Yan. So, kailangan daw ng opinion. Meron palang Perya Industry of the Philippines Association. So, nagkaroon ng hearing. Kung hinihingi nilang opinion kung legal ba yang tayaan na yan o kailangan ng permit ng LGU. Laking issue nito. Hindi. Yung tungkol dyan sa kailan ng permit sa LGU, nangyayari yun kasi hindi ka pwedeng magpalabas doon, magkaano ng kung ano-anong gawin mo na hindi ka nagpapaalam sa LGU. Meron talaga yun. Ang pinag-uusapan dapat, yan bang mga perya-peryahan na yan? Hindi, ang permit ba kasama yung sugal? Yun ang na permit, magtayo ng perya. Yan. Pero kasama ba yung sugal doon sa permit? Yun ang dapat na tinatanong. Kaya hinuhuli ng polis. Oo. Oo. Kasi bawal yung mga... Ang argument ng perya operators, may permit na kami. Hindi. Ba't pa kami hinuhuli? Hindi. Ang permit nyo, magtayo ng perya, rides. Yung mga ganon, entertainment, mga ganon. Hindi sugal. Yan. So, ang pumunta kay Senator Bato, yung Perya Association of the Philippines. Oo. At ngayon, sinisita ang PNP. Ay, hindi ho. Bawal nga sugal dun eh. Kung wala... Nag-extort daw sa mga perya operators. Para walang raid. Ang ano At dyan... may mga kasama pa raw media. Naku. Yung mga extortion. Extortionist. Ang ano, yan, either kumukuha ka sa Games and Amusement Board, GAB, ng permit para ikaw magpasugal doon o kaya kung yung karera ng yung daga. Karera ng daga. Nakahanap yung premyo niyo po, mga pinggan-pinggan. Games yan eh. Hindi naman yan Hindi sugal. Hindi naman sugal yan eh. Pero yung pulat puti, sugal na yun. 100,000 daw po ang goodwill money Naku. sa pulis pag nagtayo ng perya. Baka ano namang klase sugal yun? Baka ang laki naman. Hindi naman kikitain yun kung pulat puti lang eh. Wala. Baka marami kayo sugal. Baka naman na monte na yung sakla na yung pinatatakbo nyo dyan. Hindi na perya. Yun. Laki naman nun. Magkaiba yung perya. 40,000 weekly raw. Ang kotong. By the way, yung mga perya ho, hindi umaabot ng Hindi naman ganyan. Hindi ganyan kanal. At saka hindi umaabot ng weeks. Oo nga. Hindi ba? Pero sa bayan, hindi umabot ng ganyang katatagal. Ano yan mga guerrilla po yan. Oo. They come and go. Umiikot yan. Halimbawa sa isang probinsya. Fiesta. 22, ang halimbawa ang munisipyo. Yun, arangkadahan nila yung ganon. Kasi daladala nila yung kanilang mga games at saka yung Ferris wheel, lahat, etc. Ayan. So, sasagutin siguro ng DOJ. Sigurado yan. Pero maganda rito, nagka-hearing eh. Ibig sabihin na yung mga Perya Association of the Philippines nagpunta kay Senator Bato. Mas maganda naman siguro to kaysa doon sa away na magkakapitbahay. At least elevated. Elevated yan. Elevated the age yan. Ganyan po ang grabe ang problema natin, Power. Kaya kasi nasabi ng iba, oh my God. Balance of payment. Parang laking bagay ng perya. Kasi humingi daw ng tulong. Kay Senator Bato. Okay. Humingi din naman ng tulong. Tamo, eto. Yung Palawan po, tinaasan, wala nang ang power, tinaasan pa daw yung singil. So, humingi ng tulong yung cooperative, Palawan Electric Cooperative, Paleco. Sabi daw, biglang tinaas ng power rates nila ng power Genco.
Ang dahilan daw po, nawala na yung subsidy sa mga cooperatives na kamukha nila. Ito yung mga off-grid co-ops. Kasi meron po mga co-ops na nakalabas doon sa linya ng ng kuryente. kuryente. Yan, off-grid sila, hindi sila kasama. Halimbawa, yan sa... Yan, mga islands. Oh, Paleco, hindi kasama. Hindi kasama. Dati may subsidy yan. Tinanggal na raw yun. And therefore, tumaas yung kanila power rates. Ang laki ng tinaas, more than double. Mabigat. From 7 pesos per kilowatt hour to almost 15 pesos. Kasi nawala yung subsidy. Nawala yung subsidy. Malaking bagay talaga yun. Ito yung nabalita ko, yung Iwahig, parang ang ganda ng project ni Katapang. Si Katapang Bucor. Yes. Gagawin nilang ecozone. Zone, Parang agro-industrial Zone. ecozone. Okay. Kailangan mo ng power dyan, pare. Siyempre. Ngayon, maaring attraction yun na 7 pesos lang ang iyong kuryente. Pero kung naging 15 pesos yan, may pupunta pa kaya doon? Wala na. Unless magtayo mismo doon sa loob ng Iwahig, diretso na, ng planta. Ano nga itatayo mo doon? Yun. Planta, yan. Matagal yan. Hindi, pero yung LNG, pwede. Yung LNG. Yung LNG, liquefied lagay nyo natural dyan. gas. Wag na kayong sumama dyan wag na kayong kumuha dyan sa mataas ang cost na energy. Naglagay kayo ng sarili nyo doon. Pero alam mo, yung permitting system pagdating sa ganyan, yung halimbawa additional power producer o kaya magbabago ka ng power producer, ang hirap nun. Ayun, oo. Ang hirap nun. Yung Ang dami mong pupuntahan requirements. sa permitting lang, sa permitting mismo. Parang magtayo ka daw ngayon ng power plants. Ay, Approval pa lang, 2 taon. antindi ng Tagal. antindi ng problema natin pagdating. Ang concentration natin, solar. Ito ang findings ng mga science-based. Totoong science to. Totoong science. Hindi to kunwa-kunwari science. Mamumroblema ang buong mundo sa kaka-solar power natin. Kasi po may replacement time. Yung mga solar panel na yan, hindi po habang buhay. Na nandiyan. Gagana Na pwede mong magagamit. Darating ang panahon, kailangan mo palitan yan. Anto ang problema? Yung wastage. Ng solar panels. Yan pong magiging basura yan. Basura talaga yan. Sa mga ngayon itatambak yan. Anong gagawin dyan? Paano i-recycle yan? May science na ba dyan? Pinag-aralan na ba yan? Kasi po ngayon, ang mga solar panel, ang replacement niyan, pamura ng pamura. At paganda ng paganda ang technology. So, merong obsolescence ang iyong solar panel. Parang computer. Hindi Kung bumili ka ng computer, yung binili mo ngayon, baka hindi na after obra. 2 years, baka iba na yan. naiwanan ka na. Oo. May obsolescence. Hindi pa alam kung gaano ka bilis ang obsolescence sa Ng mga solar. Depende rin kasi sa ano yan eh. Depende rin kasi. Ang Iba. environment effect niyan, ang question ngayon, anong mangyayari Doon doon sa sa- basura ng solar? Eto bang sila Department of Energy, yung KGG na taga-Aboitiz, pinag-aralan na yan. Puro approve sila ng approve na solar. Pwede Ano ba, gagawin natin sa mga basura na solar? pwede bang i-recycle? Pwede bang Yan. ano bang pwedeng gawin Sino dyan? magkukolekta niya? Sinong kukolekta? Itatapon na lang ba yan? Hindi pwede sa ano yan. Hindi pwede doon sa standard na ginagawa natin na solid waste sa landfill or whatever. Hindi nga landfill yan. Hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng i-landfill yan. Lalong hindi pwedeng dump site yan. Lalong hindi. Pupunta yan sa water table natin. Oh, May mga chemicals yan. Pwede mo bang gawing panel yan? Diba? Dekorasyon. Dekorasyon. Hindi pwede. Ano bang gagawin mo dyan? Pamura ng pamura daw Hindi, yan. alam mo, Baring Conrad, importante mapag-aralan. Ngayon pa lang, ngayon pa lang. Kasi nga, ang bilis ng ating pagdating sa solar. Approve tayo na approve eh. Approve. Ang dami nga nating kwan ngayon solar project, yung buong Laguna de Bai. Laguna de Bai nga sa tatakpan ng yan eh. Ng solar eh. Kasama nga yan, solar farm na yan, kasama yan dun sa binibigyan ng loan ng land bank. Farm eh.
Ay, Solar farm. solar farm ng tawag eh. Oo, farm ang tawag. Eh di kasama. Kasama yan. May nag-tip sa akin eh. Oo. Alam niyo po, yung computation ng land, Land Bank, ng 852 agriculture, billion, billion, yes. Ano sa loan down nila. Binagmalaki pa nila kay Presidente yan. kasama daw yung land development. Nako. Siyempre, land eh. Ang mahal daw nun. Siyempre, Pag nagpautang ka sa land development, kasama yun sa sa kanilang nilalagay na loan. agriculture. Mr. President, pwede bang batukan nyo itong mga... Baka pati nga building Hindi sinasama. malayo yun. Hindi malayo yun. Bakit kasama yung building? Maaring may mag-opisina dyan na agri-company. Di kasama yun sa pautang. Pwede, Ang Valentine's Day daw po ay love scams. Mag-iingat kayo. Lalo na yung mga malulungkot. Oo. Etong susunod natin, alam ko hindi malungkot to eh. Hindi pwede ma-scam ito. Hindi may scam, hindi Nakita- malungkot Sa siya. itsura pa lang. Sa itsura pa lang. Itsura pa lang. Hindi. Checkered po na Checkered na blazer. Susunod na ang Ronda Pilipinas ng ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa DWIC 882 at Aliw 23. Maraming salamat. Karambola! Sumainyo ang programang Karambola sa DWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIC.